Let's pray po. Panginoon, maraming salamat sa umaga ito. Salamat po sa presence ng bawat isa na narito na po, Panginoon. Lord, continue to guide po, Panginoon, yung mga kapatid po namin na paparating pa lang po, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Lord, salamat po, Panginoon, sa umaga ito, sa maayos na paggising ng bawat isa, Panginoon, sa maayos na panahon. Thank you, Lord. We pray po, Panginoon, na sa umaga ito, kayo po patuloy na manguna sa amin lahat. Lord, fill us with your Holy Spirit, Panginoon. Lead and Lord, continue to anoint po, Panginoon, ang aming worship leader, musicians, backup singers, Panginoon, and even the dancers po, Panginoon. Lord, continue to anoint them po, Panginoon, as they lead po, Panginoon, sa amin sa pag-praise and worship na kayo lang po, Panginoon, yung maitaas. Kayo lang po, Panginoon, yung aming mapapurihan at maluwalhati, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Pastor Marlon. Continue to anoint him po, Panginoon, as he share po, Panginoon, yung word na manggagaling sa inyo po, Panginoon, na maging encouragement po sa amin, Panginoon, na maging mag-equip po kami, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon. And Lord, salamat po sa buhay ni Pastor Marlon. Tago niyo po siya sa inyong likuran, Panginoon. And Lord, we ask po, Panginoon, yung guidance niyo po, Panginoon, yung spirit niyo po, Panginoon, mula sa simula hanggang sa pagtapos po nito, hanggang sa pag-uwi po namin, Panginoon. Dala-dala po namin ang kalwalhatian at pagpapala na galing sa inyo. We thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Lahat nga po tayo ay pumalakpak. Hallelujah! Sumigaw ng isang malakas na hallelujah! Hallelujah! Sabay-sabay po tayo magpuri sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! Sabay-sabay po tayong magpuri sa ating Panginoon. Ating awitin, nagkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Nagbibigay, ito ay tunay, di pabayaan, di iiwan, magpakailanman ang kabutihan. Papuri, papuri, pagdakila at pagsamba, nararapat lamang sa inyo, ang aming buhay, paglilingkod, buhay na handog. Panginoon, Panginoon. Ng lahat ng aming pangangailangan, nagbibigay, ito ay tunay. Di pababayaan, di iiwan, magpakailanman ang kabutihan. Sabay-sabay nating awitin, papuri, papuri, pagdakila at pagsamba, nararapat lamang sa inyo, ang aming buhay, paglilingkod, buhay na handog. Sa inyo, papuri, papuri, pagdakila at pagsamba, nararapat sa inyo, aming puso,
Hallelujah! Sabay-sabayan po natin ang awitan ng nag-iisang dakilang Diyos ng ating mga buhay. Dakila siya. Dakila siya. Ay ating pupurihin ang Panginoon sa malakas na tinig, mga kapatid. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Sabay-sabay natin uwitin. Dakila siya, dakila siya, dakila siya. Wait lang. Check nyo nga muna kung kumakanta yung katabi nyo. Gising ba yan? Baka nakatawa lang yan, ha? Sige pa, minsan pa, sa malakas nating tinig, ang Panginoon. Ang Panginoon, hindi ko kayo marinig. Ang Panginoon! Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa aking buhay. Dakila siya, 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 dakila siya. Kahit maglaho ang buong tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, sa malakas na tinig. Dakila siya, 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 dakila siya. Sa huling pagkakataon, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sa huling pagkakataon, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Patuloy na dakila, na dakila. Patuloy lamang po tayong umawit ng papuri sa ating Panginoon. Mabuti o masamang nangyayari sa ating buhay, pagpasalamat natin ito sa ating Panginoon.
sapagkat nararamdaman natin ang kanyang pagsama sa atin. Oh, purihin ka, ikaw lamang. Ikaw lamang, Panginoon, ang tangi kong mamahalin. Ikaw lamang, Panginoon, ang tangi kong sasambahin. Sabay-sabay nating ipangako sa ating Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang tangi kong mamahalin. Ikaw lamang, Panginoon, ang tangi kong sasambahin. Let us sing, purihin ka. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka ng buong puso ko, ng buong buhay, ng buong buhay ko. Ikaw lamang, ikaw lamang, Panginoon, ang tangi kong mamahalin. Ikaw lamang, Panginoon, ang tangi kong sasambahin. Minsan pa ikaw lamang, ikaw lamang, Panginoon, ang tangi kong sasambahin. Ikaw lamang, Panginoon, ang tangi kong sasambahin. Ikaw
ng buong puso ko, ng buong buhay ko. Sa huling pagkakataon, purihin ka. Purihin ka. Sabay-sabay natin itaas ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Hin ka. Habang inaawit ang awiting ito para sa Kanya, purihin ka ng buong puso ko, ng buong buhay, ng buong buhay ko. O Panginoon, ako'y nagpupuri sa iyo ng buong puso, ng buong puso ko. O Panginoon, ako'y nag-aalay sa iyo. Lakas at buhay, wala kang kapantay. Pupurihin ka sa habang buhay. Purihin, O Panginoon, ako'y nagpupuri sa iyo. Buong puso ko, O Panginoon, ako'y nag-aalay sa iyo. Lakas at buhay, lakas at buhay, wala kang kapantay. Pupurihin ka sa habang buhay. O Panginoon, ako'y nagpupuri sa iyo ng buong puso. O Panginoon, ako'y nag-aalay sa iyo. Lakas at buhay, lakas at buhay, wala kang kapantay. Pupurihin ka habang buhay. O Panginoon, ako'y nagpupuri sa iyo ng buong puso ko. O Panginoon, ako'y nag-aalay sa iyo. Lakas at buhay, wala kang kapantay. Sabay-sabay natin uwitin, mga kapatid, sa habang buhay. With all our hearts, let us sing. O Panginoon, O Panginoon, ako'y nagpupuri sa iyo ng buong puso. O Panginoon, ako'y nag-aalay sa iyo. Lakas at buhay, wala kang papantay. Pupurihin ka sa habang buhay. Oh, oh, oh. Panginoon, ako'y nagpupuri sa iyo.
sa habang buhay. Purihin ka sa habang buhay. Sa habang buhay. Sa habang buhay. O Panginoon, ako'y nagpupuri sa'yo. Lakas at buhay, O Panginoon, ako'y nag-aalay sa'yo. Lakas at buhay, lakas at buhay, wala kang kapantay. Pupurihin ka sa habang buhay. Sa huling pagkakataon, no, Panginoon, O Panginoon, ako'y nagpupuri sa'yo ng buong puso ko, ng buong puso ko. O Panginoon, ako'y nag-aalay sa'yo. Lakas at buhay, lakas at buhay, wala kang kapantay. Pupurihin ka sa habang buhay. Palakpak lamang po para sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabay-sabay po natin dasalin ang Apostles' Creed. Sumasampalataya ako sa Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang ang Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Birheng Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karoroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, pinapasalamat ko po kasi po nakadating po kami ng Save sa Church. At Lord, dinadalangin ko po yung may mga sakit na pneumonia at saka po Lord, yung mga high blood din church. Lord, tsaka po yung mga mataas yung cholesterol. Lord, tsaka po yung mga nagda-dialysis at lahat po ng nakakonfine sa hospital. Lord, sana po gumaling na po sila. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay makakaupo muna para po sa ating gawain ng pagbibigay. Sama-sama po nating basahin yung pong nasa 2 Corinthians chapter 16 verse 2. On the first day of each week, you should each put aside a portion of the money you have earned. Don't wait until I get there and then they try to collect it all at once. Not literally every week, kundi tayo po ba kung sasamba ay naisip po ba natin na yung
ise-set aside po natin yung money para po maibigay dito po sa offering and tithes. Amen po. Sana po lahat ay naisin natin o ipag-pray natin na tayo ay maging kabahagi sa gawain ng pagbibigay. Awitin po natin yung pong awit natin. Iba kang magbilang, Panginoon. Pagyaman ng Panginoon ay naging sapat. Sa magtitiwala at di kilala, ikaw ay Diyos. Sabay-sabay natin awitin. Di na matatakot, di na mangangamba, pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. Di na matatakot, di na mangangamba. Ako iyong anak, nasa iyo'y di na matatakot, di na liris po, pagkat sa iyong kamay, pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. Di na matatakot, di na mangangamba. Ako'y iyong anak, nasa iyo'y umaasa. Ayaw sa lahat na bumuo at sabay-sabay na manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa gawain na ito, O Diyos. Lord, we cannot outgive you, O God, Panginoon. Binibigay namin ito sa iyo, Panginoon, bilang isang mataas na pagsamba sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, O Lord, na mag-pray ng bawat sa Panginoon na kami ay maging kabahagi, Panginoon, ng gawain ito, O Diyos. Dalangin namin na magamit lamang, Panginoon, ang mga salaping ito, Panginoon, para lamang po sa kaluluwalhati mo at sa ikapaglalagaan ng Panginoon ng iyong salita. Na Lord, dalangin namin, O Diyos, na patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ng gawain ito. At sa iyo po namin binabalik lahat ng papurit, pagluwalhati. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, isang mapagpalang umaga at isang pagbati po ng Happy New Year sa lahat. Wala po kami nung Sunday, so it's our time to greet everyone na isang maligayang bagong taon. So sa taong to, talaga namang very marami pong nangyari. Una, worldwide, at makita natin na Venezuela ay kinuha ng US upang panagutin sa kanyang crime sa US. So parang imposible pero nangyayari. Sa ngayon, sa Iran, on their second week ng kanilang mga protesta ang tao, they are the biggest protest na nagawa ng mga Iranian ay the regime ng kanilang dating si Shah of Iran ay drink na talagang bumagsak na ang panghahari ng mga Khomeini. So makita natin, it will implicate so much about Bible history, about prophecy, and even sa siguro in the future makita natin the Shah will return, yung anak niya. So makita natin na worldwide lahat ng bagay na nangyayari, alam natin na nasa kapahintulutan, nasa kapangyarihan ng Diyos. Ano man mangyari,
ay alam natin na ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Pastor Romel noon kung darating yung panahon na maraming mga pangyayaring hindi natin inaasahan kasi nakaprophesy na siya'y mangyayari. So I believe magiging mas maganda pa ang ating pag-aaral sa susunod na mga press file natin dahil ituturo ng ating pastor at ako na tungkol sa mga end times. So we will not be unaware of what is happening. So sa ngayon, ang Somaliland, if you know Somaliland, sino nakakaalam ng Somaliland na bansa sa Horn of Africa? It's part of Somalia before. So nag-rebel sila in 1990. So for 25 years, for the first time, they were acknowledged to be a nation first by Israel. So it is a strategic location para sa malapit siya, katabi niya yung Yemen at Djibouti. So makita natin, all things are happening according to God's plan. Hindi natin alam kung paano magpapunction ito. But just the same, worldwide, nakikita natin na maraming nangyayari. Amen po ba? So just to refresh you of what was happening in the world sa mga panahon na ito. So, ngayon ay dadako tayo sa ating patuloy na pag-aaral sa Exodus. We are now on chapter 35. No nakaraan na tinuro natin Pastor Jesse yung 34, no? So, makita natin na ang patungkol sa Exodus 35 verses 1 to 35 is about honoring and worshiping God, no? So, can we all stand? Papagod ba kayo umupo? Hindi naman. Ayan. Stand muna tayo para medyo mag-circulate ating dugo. And let's pray. Let's bow down our heads, close our eyes. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming po salamat sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pag-aaralan. Patuloy, Panginoon, dalangin namin na ikaw ang siyang mataas, maluwalhati at madakila. Makita namin, Panginoon, ang kalooban mo, ang mga atas mo, at higit sa lahat, ikaw, Panginoon, ang mataas, mapapurihan, maluwalhati at madakila sa umagang ito. Patuloy, O Diyos, ikaw, Panginoon, na mag-open ang aming mga mata, mag-open ang aming mga isipan, magbukas ng aming mga kalooban upang gawin at tupdin, Panginoon, ang mga kalooban mo sa aming mga buhay. Sa iyo po namin titiwala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ayan, pwede na po tayong umupo. So, kahapon po ay natapos yung pinakamahabang prosesyon ng Black Nazareth. Yun daw po ang record. Almost 31 hours, no? From 4 a.m. to almost 11 a.m. the following day. So makita natin na sa Quiapo ay sineselebrate nila yung Feast of the Black Nazareth, no? So kung titignan natin, napakarami palang tao na hindi pa lubos na nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Kaya bukod sa nasabi ko nakaraan na napakarami pa nating dapat abutin sa ibang mga bansa na talagang wala silang kaalaman sa kalooban at pag-ibig ng Diyos, ay ganun din. Dito pala sa Pilipinas, sobra-sobra pa rin ang pamamanatiko at hindi nila pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Una po kasi hindi to biblical yung ginagawa nila, no? Yung pagpaparada ng mga idol, yung bibigay nila ng kanilang devotion, and it is against the Word of God. Hindi na siya biblical, hindi pa siya naaayon sa kalooban ng Diyos. Pinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng mga image, ang pagpoprosesyon nito, ang pagbibigay ng so much devotion dito. So, but what they do is talaga namang makikita natin na ginagawa nila yung ano nila sa paniniwala nila na ito'y magbibigay ng kaginhawaan or something that they desire from God. Pero hindi nila alam that God is but just a prayer away. Hindi nila naunawaan, ang Diyos pala isang panalangin lang upang tugunin ang iyong bawat pangangailangan. So bakit na natin nandun yung devotion? Hindi ko naman sinasabi maling mag-devotion, pero ang devotion po is parang tinignan ko meaning niya is love, loyalty, or
enthusiasm for a person, for an activity, or a cause. So, ibig sabihin na parang enthusiastic lang siya, parang gusto niya, dahil yun yung nagbibigay sa kanya ng parang paniniwala niya. But just the same, it is a religious worship or observance. Parang usually, ginagawa lang nila para nagawa ko to para kay Lord. Pero hindi niya alam, hindi naman yun yung kalooban ni Lord. No? So, according to news, merong isang tao na sagasaan o andas, patay. Merong mga inatake sa puso, merong tinamaan ng stick sa mata dahil may nag-away. So, kung titingnan natin, what kind of devotion it is? Ano ba klase ng devotion niya? Yung may pagsunod sa Diyos, ano? So it is a desire to obtain a request from God by sacrifice. So, para doon sa mga nandun, do sacrifice para marami sinasabi, gusto kong umangat sa buhay, gusto ko po yung anak ko'y gumaling, gusto ko yung sakit kong ganito'y gumaling, kaya they do sacrifice. Talagang kahit sa mamatay sila o mapahamak sila o mapunta sila sa mga delikadong pagkakataon, gagawin nila because they want to sacrifice. Pero hindi naman po sacrifice ang mas nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay ang pagsunod. Ano po? Sabi nga po sa 1 Samuel 15 verse 22, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. So ang sabi po, ang nagsasalita po dito is si Samuel, na si Saul, sinakop niya isang at nakita niya, sabi ng Lord, ubusin mo lahat, even yung mga cattle, even yung mga sheep. Pero ang ginawa niya, ay sayang yung cattle, sayang yung sheep. So sabi ni Samuel, ano ba ginagawa? Ba't meron mga buhay na cattle and sheep? Isa-sacrifice ko kay Lord. Sabi ni Samuel, ang pagsunod ay higit sa sacrifice. So ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay higit sa mga sakripisyo. Hindi mahalaga na ikay gumawa ng too much sacrifice sa buhay. Gumawa ka ng, lumakad ka ng paluhod mula sa pinto ng simbahan hanggang sa dulo. Pero hindi mo naman sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ang nais ng Diyos higit sa lahat ay ang pagsunod. Amen? Sabihin nga natin, obey. Ayan, obey. Yun po ang nais ng Diyos. Ano po? So, to obey. I believe, based on tradition, is that what God says or desire? Hindi nais ng Diyos yung tradisyon at sinabi lang nung isa na, alam mo, nung ginawa ko yun, yung request ko kay Lord, nangyari. Kaya nga, nung bata ako, naalala ko, kinukwento ng pisa ko, sabi ng pisa ko, alam mo, pag nakumpleto mo yung 10 gabi ng simbang gabi, yung request mo, ibibigay ni Lord. Hindi naman yung sacrifice mo sa pagsunod, but rather the Lord looks at your heart. No? Ang sabi nga sa Psalms 51, verse 16 to 17, you do not delight in sacrifice or I will bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and a contrite heart. God will not despise. Ang nais ng Diyos yung pusong pagsunod, yung pusong nagsisisi. Ang nais ng Diyos yung puso mo tama sa Kanya. Hindi yung gagawin mo nga lahat na sacrifice, pero hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Marami pong mga politiko nag-o-offer, nagsasacrifice ng mga kung ano-ano, dinodonate nila, no? Wala mo kung sino tong engineer na to, nag-donate daw siya ng maraming mga patrol vehicle o mga L300 sa mga simbahan, sa mga kawang gawa para dahil sacrifice niya yun. Kasi tatakbo daw siyang congressman. Ayan. So, hindi ko na sasabihin kung sino yung engineer na yun. So makikita natin na hindi doon nadidelight si Lord sa pagbibigay mo out of love. No? Hindi yung pagbibigay mo na hindi mo naman gusto. O dahil may gusto kang kunin, no? Alam niyo po, number 1 na sasabihin ko po, you cannot bribe God. Hindi po natin kayang suhulan ang Diyos. Amen? For the very reason na lahat ng bagay galing sa Kanya. Wala kang ibibigay kay Lord na hindi nanggaling sa Kanya. Even kung meron ka mang possession, hindi dahil magaling ka, kundi dahil pinahintulot ng Lord, binigyan ka ng lakas, binigyan ka ng opportunity, binigyan ka ng wisdom. So ano man meron ka, pag ibinigay mo kay Lord, it is parang pag-honor mo kay Lord sa
pagbibigay niya at pagpo-provide sa buhay mo, hindi dahil para humingi ka kay Lord na isusuhulan mo. Kaya nga madalas sinasabi ko, o nagbibigay ka ba ng tithes dahil gusto mo, what will you gain in return? Hindi ganun ang prinsipyo ng tithes. Ang prinsipyo ng tithes is to honor God, na alam mo ang Diyos ay siyang ma-honor, alam mo ang Diyos ang nag-provide, kaya binabalik mo, ino-honor mo ang Diyos sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin. Amen po ba? Amen. So, sabi nga sa Hosea 6 verse 6, ayan, for I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offerings. Ang nais ng Diyos ay yung mercy, yung maawain ka, yung matulungin ka, kaysa magsakripisyo ko nga, ano? Pwedeng nagbibigay ka nga ng napakarami sa mga simbahan, pero hindi ka naman, shrewd ka naman sa mga tauhan mo. Yung mga tauhan mo, hindi mo binabayaran yung kanilang mga 30, hindi mo binabayaran yung mga SS nila or yung benefits nila, but just the same, ang nais ng Diyos is use a mercy or a good heart rather than sacrifice. Amen? Amen. So, balik na tayo sa ating topic, which is, what God desires is obedience, pagsunod. Ayan. So, in Exodus 35 verse 1, ang sabi po rito, Moses assembled the whole Israelite community and said to them, "These are the things that the Lord has commanded you to do." Sabi po, ito ang mga bagay na pinanukala ng Diyos na dapat nyong gawin. So, kung titingnan natin yung context nito, ay inutusan ng Diyos na gawin yung mga bagay na ito. Kung titingnan po natin from chapter 25 to I think it's 35, ay makita natin yung mga kung paano gawin yung tabernacle, yung altar. So, in chapter 27, yung altar, kung paano to ginawa, and then so much so on. So, ang sequence nito ay nagsimula from Exodus 1 to 19, no? So, yun yung simula. Umalis sila sa Egypt, pumunta sila sa Sinai. So, from Sinai, in chapter 32, yun yung lugar na kung saan ay to 20, yun yung lugar na kung saan ay sinabi ng Diyos na pumunta na kayo sa promised land. No? So, from 20 to 31, ay makikita natin na dito yung paggawa nila ng tabernacle at 34 to 40 hanggang 30 at ang 33 ay kung saan yun lalakad na sila. But 35 is the time na inutusan sila ng Diyos. Amen po ba? So medyo confusing kasi hindi po sequence yung Exodus 1 hanggang 40. So nauna doon yung Exodus 1 to 19, pagkatapos na nag-jump siya sa 32, I think, yung saan ay yung gumawa sila ng golden calf. Pagkatapos noon ay inutusan sila ng Diyos na gawin yung tabernacle. And from this time, narito yung time na inutusan sila na gawin yung tabernacle. Okay. So, these are the things that the Lord has commanded you to do. Ito ang mga bagay na inutos ng Diyos upang gawin ninyo. So, take this opportunity na usipin natin na ang pangyayari dito, kagagaling lang nila sa Egypt, nakarating sila sa Sinai, at pagkatapos gumawa sila ng golden calf, at nang gumawa sila ng golden calf, ay nirebuke sila ng Lord, binigay yung kanyang utos, at ngayon sinabi ng Diyos, ito ang gagawin ninyo. So ang una is to take a Sabbath rest. To take a Sabbath rest. So sabi po sa Exodus 35 verses 2 to 3, "For 6 days work is to be done, but the 7th day shall be your holy day, a day of Sabbath of rest to the Lord. Whoever does any work on it be put to death. Do not light a fire in any of your dwellings on the Sabbath day." So una, ang sabi ng Diyos, magkaroon kayo ng pahinga. Sabbath day. So I believe, lahat ng mga nagtatrabaho dito, meron kayong mga Sabbath day. Amen po ba? Lahat kayo, yung mga taga-munisipyo nga, hindi sila 6-day, 5-day work week sila.
So 2 days ang rest nila. So yung mga nasa ibang kumpanya, 6 days silang nagtatrabaho. On the 7th, that is the day of rest. Alam niyo po, Sabbath is created by God for man. Ano? Hindi nilikha ng Diyos ang Sabbath para sa tao. Ang Sabbath nilikha ng Diyos para sa tao, hindi yung tao nilikha para sa Sabbath. May mga tao kasi ang isip nila ay dahil Sabbath day, dapat sundin natin to dahil ito ay panukala ng Diyos, dahil ito ang nais ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang Sabbath para magpahinga, para makapag-rest ang tao. Hindi dahil yung tao kailangang maggawa ng Sabbath. Kung makikita natin, you cannot open a light, no? So, sa ngayon po, sa Israel, nakausap ko isang ahente ko noon na nagbalak pumunta ng Israel. Nakapunta siya ng Israel. Sabi niya, ay ganito, alam nyo, napakaginawa ng trabaho namin doon dahil yung mga Israelita, dahil bawal silang magsindi ng ilaw during Sabbath day, kami ang tagabukas ng ilaw. Yung trabaho nila. Walang gagawin trabaho kasi bawal magtrabaho during Sabbath day eh. Pero bawal yung mga Israelita magbukas ng ilaw. Sasabihin, patayin mo yung ilaw, buksan mo yung ilaw. So, pagsasakay sila, pag nasa condo sila, sasakay, pindutin mo yung 4th floor o pindutin mo yung 6th floor. Ganun po trabaho nila. Tapos, pag may kukunin sa kotse, kunin mo yung susi, kunin mo yung bagay na yun sa kotse, at yun ang trabaho. Ganun po nila i-revere yung pagsunod sa Sabbath day. They should not do any work. They could not walk. Na kung malayo yung kanya parking ng kotse, hindi niya pwedeng kunin yung kukuha niya. Tuutusan niya, tauhan niya na, ikaw ang kumuha ng bag ko na sa loob ng kotse, sa loob ng glove compartment, nandun yung aking clutch bag. So, ganun nila i-revere yung Sabbath day. They do not do any work. That is for the Israelite, no? So, yun yung commandment ng Lord. Pag hindi mo ginawa, you will be put to death during that time. Pugot ulo ka. O ibig sabihin, batuhin ka hanggang sa mamatay. So, ganun po ang nais ng Diyos. Hindi po dahil na ang Israel ay chosen nation o dahil ito ang covenant ng Diyos sa Israel. Yun yung covenant niya, kaya niya sinabi, you should make a Sabbath rest. Alam niyo po, may na dinigan ko noon na isang pag-aaral na ginawang 8-day work week ang trabaho. Hindi ko alam saan bansa ito. Nung gawin nila 8-day work week, nakita nila na mahirap pala. Hindi kaya ng tao, ang tao ay nahihirapan. God made it a 6-day work week upang sa ganoon, on the 7th day, man can rest. Ginawa ng Diyos ang Sabbath day para makapagpahinga ang tao upang sa gayon, on the following week, you have an energy to do the work again. So makikita na, sa atin mang ito, pagka, sabi nga ni Mrs., nung Christmas, kahit na maraming holiday, pagod pa rin. Di niyo po ba na-experience yun? Na-experience? Kahit ano. Kasi marami ka rin ginagawa, marami ka pa rin trabaho. Kung kaya napapagod ka rin. Although yung ibang mga trabaho, masaya naman, nagpaparty kayo. Pero just the same, you need to rest. Kung hindi ka magre-rest, pagdating na panahon, sisingilin ka, magkakasakit ka. Ang sabi po sa Exodus 31, verse 16 to 17, and the Israelites are to observe the Sabbath, celebrating it for the generations to come as a lasting covenant. It will be a sign between me and the Israelites forever. For in 6 days the Lord made the heavens and earth, and on the 7th day He rested and was refreshed. So even God was refreshed on the 7th day na nakita niya all His creation is good, or all His creation is very good. So makita nga natin, sabi nga sa Mark 2:27, Sabbath, then He said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So ang Sabado or ang Shabbat ay ginawa ng Diyos
para makapagpahinga ang tao. Hindi yung Sabat para yung tao ay maobligan na magpahinga. So marami nagtatanong, ano ba talaga yung Sabbath day? So some say na Sabat, tayong mga Kristiyano, it was Sunday, ang rest day natin. Pero hindi naman talaga siyempre, God doesn't regard the day, but rather you have to take a rest. Dapat tayo lagi nagkaroong araw ng pahinga. Ano po? Hindi pwedeng meron kang tindahan open 7 days a week, you know? Para 7-Eleven na walang close, laging bukas. Otherwise, mapapagod ka. Pero anyway, ang tauhan naman ng 7-Eleven rotating. So, hindi siya mag-isang tao na nakatao from morning to evening and Monday to Sunday. So, makita natin there is rest. Kailangan ng rest. Ano po? So, kung lahat ng tao magre-rest na Sabbath day, marami pong hindi makaka-attend ng church dito. Wala kang sasakyan. Walang tricycle, walang jeep, walang bus. Okay? Hindi ka rin pwedeng mag-drive na malayo kasi Sabbath day, hindi ka pwedeng mag-travel na malayo. So, wala tayong gawain dito. Kung stricto tayo sa Sabbath day na gagawin natin yung ini-implement nila. So ang mahalaga, ang nais ng Diyos, He created a Sabbath that we could rest. Si CJ po ay Tuesday ang kanyang pahinga, so wala siya dito. So, you want to make sure na every Tuesday makatin man lang siya ng Presbyter, which is our midweek service. Kaya po tayo, ginawa din natin yung ating midweek service upang sa gayon ay yung mga hindi available on Sunday ay makapag-church during weekdays. Amen po ba? So it's like taking a Sabbath rest is honoring God. Ang pag-take natin ng rest sa loob ng a week is to honor God. So ibig sabihin, ino-honor natin, pinapalaga natin, ina-acknowledge natin ang Diyos na siya nagbibigay ng mga araw sa atin. Kung kaya tayo ay nagkakaroon ng Sabbath rest, it is to honor God and to worship, acknowledging the ultimate authority over us. So tayo sinasamba natin, ina-acknowledge natin that God has an absolute ultimate authority over us, including our treasure, our time, and talent. Kasi during Sabbath or during Sunday, usually we give our tithes, we give our time, we give our talents, no? So makita natin na ang bawat isa naman dito, hindi naman mupula sa upuan. Lahat tayo nagbibigay ng time, talent, and everything. Okay, letter B. To make an offering to the Lord. Una sabi, have a Sabbath rest. Sumunod, make an offering to the Lord. Una po ay, mabasa po natin sa Exodus 35 verses 5 to 9. Nasabi po rito, from what you have, take an offering to the Lord, everyone who is willing to bring to the Lord an offering of gold, silver, and bronze, blue, purple, and scarlet yarn, and fine linen, goat hair, ram skins, dyed red, and another type of durable leather, acacia wood. Next. Olive oil for the light, spices for the anointing oil, and for the fragrant incense, and onyx stones and other gems to be mounted on the ephod and the breastpiece rather. Verse 9. Yun na pala yan. Okay. So, they were to make an offering. Gold, silver, and bronze. Blue, purple, scarlet yarn, fine linen, goat skin, ram skin, dyed and red, durable leather, acacia wood, olive oil for the light, spices for the anointing oil, fragrant, so onyx stones for the breastpiece. Okay, makita natin, they give, God wants to give them their treasure, talents, and time. No? Ang treasure po doon, ang pinakamahalaga nilang treasure is gold, silver, and bronze. Even at this time, sino may mga ginto dito? Wala.
Lahas nyo. Ay, may ginto daw siya. May mga ginto. Ayan, may kahit na 4 karat lang yan, ginto pa rin yung laman niyan. Ayan. So, hindi ko lang sinabing i-donate nyo, ha? Pero, ina-acknowledge natin that the Lord has given us gold. This is your treasure, no? That is your treasure, no? That is your prized possession, no? Talaga namang pag na-snatch yung gold ring mo o na-snatch yung gold necklace mo, di ba, malungkot ka kasi parang prized possession mo yan eh. No? So, hindi ko sinabing dalhin nyo dito sa offering box, ha? I did not say that, no? Pero yun yung kanilang meron sila na kanilang ibinigay kay Lord, no? So, makita natin, they have their talents and time, no? So, makita natin na in picture 1, ito yung blue, purple, tsaka scarlet yarn and fine linen, no? Do you have the picture, yung 1? Yan. Alam ko sa Baguio, may gumagawa niyan eh. Yun, nag-weave sila ng ano. Dito ba may gumagawa sa Bulacan? Palagi wala sa Bulacan, kasi binibili na, tela na eh, no? Yari na pag binili. Pero ito yung i-offer nila kay Lord. Yung yarn, yung sinulid na yun, na gagawin nila para magawa yung tela. At ang sabi doon ay blue, purple, and scarlet. So, hindi naman ganun kadali na, siguro ito, kaya niyong gawin to, no? Hindi. It takes a talent to do that. In the next picture, makikita natin na, yun, gumagamit sila ng spindle. So, yun yung pinagtatahin nila doon sa yarn, sa sinulid, para gawin yun, no? Sumunod, third picture, yan yung wool. Yan yung paggagamitan mo para gawin yung sinulid. Parang mas mahirap, di ba? It takes time and talent. Hindi ganun kadaling gawin yung ihibla mong mga telang gano'n kung hindi siya magsisimula. Hindi siya ganun kadali na parang kumuha ka lang. Kasi dito, bibili ka lang sa Divisoria, makakabili ka eh. Pero doon walang Divisoria. Nasa disyerto sila. Ang meron sila, yung mga wool, yung mga balahibo ng tupa, yung balahibo ng kambing, na gagawin nilang ganyan. Pero pag ginawa nila, hindi ganyan. Puti yan. Or ang kulay niyan, iba. They have to make it blue, purple, or scarlet. To make an scarlet came from a scale incense, no? Symbolize God's mercy, no? So makita natin, para gumawa ka ng scarlet, ibig sabihin yung pula. Siguro mapula pa sa t-shirt ni Ate Roda. Kailangan mo ng insect. So manghuhuli ka ng mga insect na yon. Hindi ko alam paano ang proseso. Tapos nila, doon nila bababarin yung mga tela, yung mga wool na yon para maging kulay scarlet. So parang napakahirap. Isang proseso pa rin. Para gawin mo yung ganun nila kamahal si Lord. Sinunod nila na gagawa sila ng sinulid, ng yarn para ibigay kay Lord, no? Pero hindi na sila yung mananahi. Iba yung bibigyan ng talent, no? Para tie-in yun, para sa gamitin doon sa tabernacle. Laki nung tabernacle. Kung maalala natin, ang laki nung kanilang gagawing tabernacle na kung saan yung mga kurtina, yung bubong, yung mga everything around it is made of those thread. So, yun yung scarlet yarn. But the purple yarn is dyed from sea snail na Boleus boundaris. And they need thousands of snails to dye those wool. So, kukuha sila na napakaraming suso. Manunuso sila para lang makalika ng kulay purple. So, try to imagine kung ikaw yung Israelita during that time. Kailangan ng Panginoon, kailangan sa paggawa ng tabernacle ng isang purple yarn. So, siguro, pupunta ka sa ilog o pupunta ka nasa disyerto sila. Try to imagine, no? Hindi ko alam kung may baon na silang suso. But just the same, they did what the Lord
requires. So, ganun po kahirap gumawa ng purple. At ang pinakamahirap sa lahat is the blue yarn. Kaya pala siya tinawag na royal blue. Kasi mga hari lang ang mga nakabibili o nakapagpapagawa na ang ganoong kulay na tela. Salamat sa ngayon na punta ka lang sa Divisoria, meron ka na mabibili kung kahit anong kulay ng damit ng gusto mo. The blue yarn is from wool, indigo. So, galing to sa plant wood. So, at meron ding mga seashells, hinaharuan ng iron, tin, copper, and aluminum to produce the blue yarn. So, try to imagine, no? Binigay mo yung gold, silver, bronze. Magpapakahirap ka para gawin naman yung mga dikulay na blue, purple, and scarlet yarn. Ganon sila ka-dedicated, ganon nila kamahal para ibigay yung nire-require ng Lord to build the tabernacle. Amen? So, sa panahon ngayon, meron kayang kayang gawin yun, no? Bigay ko yung sing-sing ko, bigay ko yung ano, tapos gagawa ako ng ano, manunuso ako para makagawa ng ganitong kulay na purple yan. Okay? So that is how they express their obedience to God, no? Pero take note na makikita natin na sa kanila, naki-experience nila naman ang kabutihan at katapatan ng Diyos. So, hindi na sila nag-iisip na, Lord, bahala kaming kainin kasi meron ng mana. Merong mga pugo. Merong pillar of cloud. Merong pillar of fire by night. Merong tubig na dumadaloy. So, makikita natin, God provides. And nakikita natin na sa pagpo-provide ng Lord, nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, kaya sila sumusunod ibigay ang the best kay Lord kasi ang Diyos tapat na ibinibigay ang the best para sa bawat isa sa kanila. Okay? So yung acacia wood, dominant na makikita along na nadadaanan na sa desert, so madali lang makita. So gumagawa din sila ng mga oil, olive oil, so nakakuha sila ng mga olive tree. Mga pang araw-araw na kailangan nila, pagluluto kasi nila, gamit nila is olive oil, wala silang coconut oil, wala silang palm oil, wala silang ano pa bang oil, vegetable oil. Ang gamit nilang oil is olive oil. Kaya even panluto nila, even the most common thing na meron sila sa bahay, ibinibigay nila kay Lord. Amen? So makita natin, the most precious, the treasured possession, yung mga yan na napakahirap gawin, even the common things, wala silang winidheld para ibigay kay Lord dahil kailangan para sa gawain ni Lord. Dahil alam nila na i-experience nila ang Diyos ang siyang nagpo-provide sa kanila sa pang-araw-araw at lahat nilang pangangailangan. Amen? So, nandun po yung conviction nila na to give their all, no? So, third, they give their all, no? Their prized possessions, their treasured possession, their daily and ordinary needs like yung mga olive oil or mga spices, and even their talent and their time. So, sa atin, anong talent meron ka? Sino sa inyo magaling kumanta? Maganda na lang kumanta. Huwag na sabihin natin magaling. Baka sabihin na napaka-yabang. Oh. So, kaya modest lang tayo. No? So, sino ang kumakanta habang naliligo? Ayan. Mag-enroll na kayo kay Kuya BJ o kay Kuya Bri. Pa-audition na kayo. O, sino sa inyo magaling sa accounting? Si Ate May, oh. So, pwedeng makatulong sa pagre-record ng ating mga expenses, everything. Alam niyo po, during that time, ang tinitingnan ng Diyos yung puso mo sa pagsunod sa kanyang kalooban, no? Hindi naman necessarily na ninanais ng Diyos, pero makita natin they are all willing, buong puso.
talagang sila ay bukas loob na ibinigay yung the best nila para sa Panginoon, no? So, sino sa inyo marunong magkarpintero? Wala, gagawa kasi tayo ng na ating bahay panambahan, gagawa tayo ng mga forma, everything. Wala ba? So, mag-hire tayo ng karpintero. Alam ko si Ate Sandra, magaling mag-bake yan Sino susunod na magbe-birthday? Bibili sila ng kay Ate Sandra, hindi pwede libre. Hindi naman kay Lord yung cake. Si CJ daw susunod. So, yan. So, yung mga talent po na meron tayo, hindi yan binigay ni Lord para itago o gamitin sa ibang bagay. Magaling kang mambola, manloloko ka ng tao. Hindi, gamitin mo yung pambobola mo. Hindi dahil nambobola ka, dahil nagsasabi ka ng totoo para maraming Kristiyano, tao na maging Kristiyano makakilala sa Diyos. Amen po ba? So, sino magaling magturo? Ayan, sila at Iglesi, saka si Kuya BJ, si Ate Roda, yung mga teacher natin dito. Ayan, magaling magturo. So, magagamit yung mga talent nyo para sa gawain to. Si El pala, nalilimutan ko pa, para magamit para sa gawain ng Lord, no? So, dito, they are building the tabernacle. Dito, yung mga talent natin, magagamit natin kay Lord para sa lalo ikalalagot, ikagaganda ng kanyang iglesia, ng kanyang ng kanyang church. So, makikita natin, no, ano ang talent meron ka. Ayan, si Ate Presi, magaling magluto. Kaya pagka, di ba, nagpapatalbog yan. Nag-ano yan, di ba? So, that's her offering to the Lord. So, makikita natin na whatever talent we have was given by God, hindi para to glorify God, to honor God. Hindi ko naman ibig sabihin na lahat ng time mo, gagawin mo na para dito. Hindi. Part of it. Hindi naman buong buhay nila gumawa sila ng scarlet yard. Hindi buong buhay nila nagkarpintero sila para gawin yung tabernacle. After the tabernacle, tapos na yung gawain nila, they can proceed. Ibig sabihin, kung ano yung pangangailangan ng Panginoon o ng kanyang iglesia, kung meron kang talent, i-volunteer mo na. Amen? Sino magaling sa inyong instrumentalist? Sabagay, iba. Sino gustong matutong gumamit ng mga bagong ating drums, electronic pa. Sino ang gusto matuto? Lapit lang ka kay Kuya Bri at he's more than willing to help na matuto ang bawat isa. Kay Diyos pa to? Oh. Kay Diyos pala to. So, purihin ang Panginoon. No? Nagagamit natin sa church ang ni Diyos. Naka-stack lang daw. So, para kay Lord. Parang gano'n no? Meron ako naka-stack na scarlet yan. Dadaling ko kay Lord. Yan. So, pinahiram ni Diyos yung kanyang, para sa gano'n, ay magamit. Para sa, kaya pala, mas maganda yata tunog na ating drums. Yung pala, maluwag. Tapos electronic drum set pala. So, purihin ang Panginoon sa mga bagay na, sino magaling sa dito marami mga kabataan, computer. So magamit natin to share the gospel, to be used for the ministry. So para din itong panahon nila Moses na kung saan their talent they offer to God, no? Not necessarily gagawa ka ng mga gagawa ka ng mga onyx stones. Yet, makita natin na anumang talent meron ka, magagamit para sa ikawalalahati ng ating Diyos. So, their prized possession, their treasured possession, their daily and ordinary possession, and including their talent and their time. So, doing the work with love, carefully, persistently, and diligently. So, ginagawa nila yun na may pagmamahal, maayos, hindi bara-bara lang, hindi yung the best na paggawa, and with diligence, ibig sabihin may tiyaga. In Colossians 3 verse 23 to 24, ang sabi po rito, Colossians 3, 23 to 24, okay, but, 6:33, before that, ayan,
Whatever you do, work at it with all your heart. No? Ano mga gawin mo? Gawin mo buong puso as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So ano man pong ginagawa natin, gawin natin ng buong puso. Ano? Ibig sabihin, kung mag-o-offer ka, buong puso, pag binigay mo kay Lord, ibig sabihin, it is the Lord you are serving. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng return sa iyo. Pero ang context po nito is sa human master. Colossians po to. Yung mga human master na ng Diyos, pag silbihan mo sila ng buong puso, upang sa noon, parang nagsisilbi ka kay Lord, upang sa noon yung makikita sa iyo, yung glory ni Lord, yung Shekinah na glory, at makakilala sila kay Lord. So it is the Lord Christ you are serving. Kung nagtatrabaho ka sa munisipyo, you do na ikay hindi gumagawa ng corruption, gumagawa ka ayon sa kalooban ng Diyos. That way you will shine as an example for those who are living for Christ. So, ang sabi nga sa Matthew 6:33 is, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you as well. Kung minsan kasi ang focus natin yung pangsarili, no? Alam, mag-abroad ako, kailangan gumawa ko ng napakaraming bagay, gawin kong araw ang gabi, gawin kong lahat ng bagay para magkamal ng kayamanan. Hindi po. Ang nais ng Diyos, seek mo muna siya. At lahat ng bagay ipagkakaloob sa iyo, ibig sabihin, kahit hindi ka maghirap ng sobra, ma-enjoy mo yung life dahil siya yung inuna mo. Amen? Ibig sabihin sa buhay mo, hindi puro pera. Yung puro magkaroon ako ng bahay, kotse, lahat ng kayamanan. Alam niyo po, hindi yun yung total na nagbibigay kakompletuhan sa tao, no? Isipin nyo na lang si Diskaya. Hinihimas niya ngayon, hindi Rolls Royce. Rehas. But just the same, ibig mo sabihin, isik mo po ang kalooban ng Diyos. Isik mo po ang kaharian ng Diyos. And ang Diyos po ang nagpapala sa bawat isa. Ang Diyos po ang nagaganap na lahat ng bagay na hipuin ng iyong kamay ay pagpalain. Pwedeng itry mo sarili mo, gawin mo ang lahat. But just the same, kung hindi kalooban ng Diyos, hindi to mangyayari. And besides, kung maging mapagpala ka man sa maraming mga bagay, kung hindi mo kasama ang Diyos, malungkot din ito. Punong-puno pa rin to ng troubles. Pwede marami kang bahay, marami kang kotse, marami kang ari-arian, marami kang ginto, but just the same, hungkag ang buhay mo. Because it's only God, it's only Jesus who could makapagpupuno sa kakulangan sa buhay natin. It's all emptiness. Amen? Sabi nga ni Solomon sa song, sa kanyang Ecclesiastes, vanity. Everything is vanity. Because in the end, you will die. And in the end, where will you go? It's better for man to serve God, no? Letter C, an immediate response, no? So, makikita natin ang immediate yung naging response ng mga tao sa panawagan ni Moses sa pagsunod sa pag-uutos ng Diyos. Ano? Sabi po sa Exodus 35 verse 20 to 29. And then the whole Israelite community withdrew from Moses. Bigla silang umalis. And everyone who was willing and those heart moved them come and brought an offering to the Lord for the work on the tent of meeting, for all its service, and for the scarlet garments. Next. For the sacred garments pala. So, all who are willing, men and women alike, came and brought gold, jewelry, and all kinds of brooches, earrings, rings, ornaments. They all presented their gold as a wave offering to the Lord. Everyone who had blue, purple, scarlet yarn, or fine linen, or goat hair, next, ram skin, dyed red, or the other durable leather brought them. Those presenting an offering of silver or bronze brought it as an offering to the Lord. And everyone who had an acacia wood or any part of the work brought it. Every skilled woman span. Ayan.
with her hands and brought what he had spun, blue, purple, scarlet yarn, or fine linen. And all women who were willing and had the skill spun the goat hair. The leaders brought onyx stones and other gems to be mounted on the ephod and breastpiece. Next. And they also brought spices, olive oil for the light, and the anointing oil for the fragrant incense. All the Israelite men and women who are willing brought to the Lord freewill offerings for all the work of the Lord through Moses had commanded them to do. So makita natin na hindi pa tapos si Moses siguro magsalita, bunga na sila, kinuha na nila ang lahat ng meron sila at inoffer kay Lord. Even those na mayroong mga talent to make the yarn, they offer themselves to make the yarn. So makita natin that their heart was moved to brought an offering to the Lord. So buong puso, tumalima sila, hindi napipilitan, buong puso. So kung magbibigay ka sa Lord at hindi buong puso, huwag na lang. Ang nais ng Diyos, pag nag-offer ka, buong puso. Amen po ba? So, they willingly brought all the needs for the tabernacle. Lahat ng alam na sinabi ni Moses na kailangan, kung meron sila, dilala nila para gawin yung tabernacle. So, everything, no? Pati pako. Kasi makita natin dyan, pati peg, pati mga kahoy na meron o kailangan. Ultimo yung rope na kailangan, dinala nila, pati peg, ibig sabihin, pako. Kasi noong araw po, wala pang pako. Ang peg na tinatawag, yung kahoy na ginagamit sa tent na pantusok sa dulo at tatalian nyo ng kanilang mga rope para i-withheld yung mga leather na atip nung tabernacle, no? So, from their price, treasured, common talent and time they offered to the Lord. So, sa isipan po natin, isipin na natin, Lord, ano meron ako na nais mo, na nais kong ibigay ng buong puso? Ayan. So, letter D, to use the skills given by God, no? In 35 to 32:15, to 30 to 35. So, dito, tinihata ako. Okay. Dito ay tungkol naman kay Bezalel at Oliab, no? So dito inoffer nila yung ginamit nila yung talent nila, no? Si Bezalel is from the tribe of Judah. Siya magaling sa paggawa ng mga lahat, no? So parang jack of all trades na marunong siyang gumawa, marunong siyang mag-paint, marunong siyang maggawa ng mga bagay na breastplate, even the everything. Si Oliab na from the tribe of Dan, marunong siya magturo. So hindi naman kasi kayang gawin ni Bezalel at Oliab lahat eh. They were the perfectionists, the artists na gumagawa ng lahat ng bagay. Pero kailangan nila ng mga taong gagawa. So si Oliab naman ang siya nagtuturo din sa mga taong yun. Ano? So then Moses said to the Israelites, "See, the Lord has chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hur, of the tribes of Judah, and He has filled him with the Spirit of God, with wisdom and understanding, with knowledge, with all kinds of skill." So lahat alam niya. Marunong siyang magkarpintero, mag-sculpture, marunong siyang mag-paint, marunong lahat. Mason, sabihin mo na lahat. Parang kumbaga sa talo pa niya yung foreman, no? Lahat alam. Next, sabi po sa 32, to make artistic design for the work in gold, silver, and bronze. So goldsmith din siya, silversmith, bronzesmith. So to cut the set stones, to work in wood, and engage in all kinds of artistic craft. So finishing carpenter siya, marunong din siya mag-cut ng mga stones, alam niyo, mga diamond, everything. So napakahirap pong gawin niya, no? Pero alam niya lahat, no? And has given both him and Oholiab, son of Ahisamach, of the tribe of Dan, the ability to teach others. So, tinuturuan din nila iba. Hindi nila kayang gawin lahat yun. So, kailangan may mga apprentice sila. So, sila ay magagaling din magturo. Hindi sila selfish na kailangan, ako lang ang may alam nito. May alam akong pintor nun eh. Pag naghahalo ng pintura, nagtatago pa sa akin para hindi ko rin malaman kung paano timplahin yung pintura. Tsaka siya magpipintura. Para daw, baka daw, hindi ko na siya tawagin. Patimpla ko na lang sa isang assistant na pintor doon para siya gumawa. Pero sila hindi. They share their talents. So kung meron kayong mga talents, wag niyong sarilinin,
i-share nyo rin kung anong may talent kayo. Dahil hindi binigay ni Lord yan para sarili ninyo, kundi ma-share nyo rin maging pagpapala sa iba. Kung basta naging livelihood mo yan, maging livelihood din ng mga susunod sa inyo. Even, alala ko yung mga boss ko, nung araw, gusto namin, yung boss namin magaling. Kasi sa mga boss namin na magagaling, doon kami natututo how to manage construction. No? So kailangan hindi siya maramot magturo. Kailangan mahilig kang magturo upang sa ganun magamit din na susunod na generation na mga apprentice mo yung mga bagay na alam mo. Okay? So he has filled them with skills to all kinds of work, engravers, designers, embroiderers in blue, purple, scarlet yarn, and linen, weavers, and all of them skilled workers and designers. So ibig sabihin, pati sa paggagawa, pagbuborda, everything alam nila. Hindi po nila nalaman yon dahil magaling sila. Nalaman nila yon dahil the Spirit of the Lord was upon them. So, all our skills came from God. Lahat ng skills na meron tayo galing sa Lord. Amen? So, natutunan mo yan ng sarili mo o natutunan mo sa skills mo sa paaralan o itinuro sa iyo, yung galing mo dyan, galing kay Lord. All our skills, magaling kang kumanta, maganda boses mo, galing kay Lord yan. Hindi ako nakatanggap niyan. Na magandang boses, sumasakit ang tinga ng misis ko pag nadinig na niya ako. So, hindi ko na po ambisyon mag-apply kay Brian at kay DJ. So all those talent came from God. So, siguro, isa sa talent ng Lord is to be used to speak. Okay. So, all of ourselves are given, all of these skills are given to honor and glorify God. Hindi naman binigay ni Lord yung mga skills, mga talent, mga bagay na meron tayo para sarili natin. It is given to glorify God. So in conclusion, makikita natin na sa susunod na chapter, no, makipasok lang, no. So, ang sabi po sa Exodus 36 verse 5 to 7, okay? And said to Moses, the people bringing more than enough for doing the work of the Lord commanded to be done. Then Moses gave an order and they sent this word throughout the camp. No man or woman is to make anything else as an offering for the sanctuary. And so the people were restrained from bringing more because they already had was more than enough to do all the work. So makita natin na dahil sa kanilang pagsunod, sumobra. Sabi ni Oholiab, Moses, tama na, sobra na. Makakagawa na tayo ng 2 tabernacle nito. Pigilin mo yung tao kasi more than enough na to para gawin yung task na pinagagawa ng Lord. It's more than enough, so even Moses said to the people, tama na, we can stop. Because the people keep on giving. They give their best. No? I believe na napakarami po ng Israel, there were millions, but out of their willing heart, they give their best for the work of God, and it's more than enough to accomplish. So sana po sa buhay natin, bawat Kristiyano, ganun din, no? They give their all to accomplish the work of God. Masasabi namin ni La Pastor na okay na, tama na, at more than enough na para gawin yung ating bahay panambahan. More than enough na para bumili tayo ng sasakyan, para baka mabili natin coaster, kailangan lang natin L300, no? So, pero mas maganda pag naka-coaster, no? so ganun po. Ibig sabihin, pag ang tao sumunod sa Diyos, ang pagpapala ng Diyos kasunod sa bawat tao na tumatalima sa Diyos. Sabi po sa ating conclusion, no? Obedience in the
Obedience in the context is not, in this context, is not about strict blind adherence. It's a willful and conscious act rooting in trust and reverence for God. You're not merely following rules but actively participating in a divine plan. So, ibig mo sabihin, hindi po to blind na pagsunod. Ito isang gaya ng ginagawa sa Quiapo na dahil sabi nila, pagpapalain ka, pag kayo nagsakripisyo sa Quiapo. Pero hindi po. Ito po, in the context, it's not blind adherence. It is a willful, conscious act in trust and reverence to God. Yung pong buong pagtitiwala at pag-honor, pag-revere sa Diyos, kaya nila ginawa ito. You're not merely following rules. Hindi lang nila pinalo. Hindi na dahil sa pagsunod ko Moses, but actively participating in a divine plan. Dahil alam nila, ito ang plano ng Diyos na gawin yung tabernacle na kung saan nandun ang presensya ng Diyos. Na kung saan, pag sila'y umalis, dala nila yung tabernacle, i-assemble nila uli, kasama nila ang Diyos. Ibig sabihin, sa buhay nila, ibibigay ko ang lahat para sa lahat ng pagkakataon, kasama ko ang Diyos. Amen? So sa buhay natin, ibigay natin yung the best kay Lord para sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, kasama natin ang Diyos. Amen? If God is with us, who will be against us? Kung kasama mo ang Diyos, sino ang lalaban sa iyo? Sino ang makikipagtunggali sa iyo? Because God is with you. And sabi nga po sa Proverbs 10 verse 8, the wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin. Ang tao po na merong matalinong pag-iisip ay sumusunod at tinatanggap ang command na alam niyang mabuti para sa kanya. Sumusunod sa na command na makakapagbigay ng kaayusan para sa kanyang buhay. Sumusunod sa mga kalooban ng Diyos sapagkat alam niya ang kalooban ng Diyos ay mabuti. Ngunit ang hindi sumusunod ay mapapahamak. Ganun din po sa buhay natin. Pag alam natin ang kalooban ng Diyos, huwag kang mangalo niya. Pag nangalo niya ka, alam mo yung consequence. Magkakaroon ng anak sa labas, magulo pamilya mo, maghiwalay yung asawa mo, mag-aaway yung mga anak mo. That will be a ruin. Pero kung kayo susunod sa Diyos, alam mo, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, kasama natin. So, I guess we have to close our eyes. Let's pray. Hallelujah. Ama, salamat po, O Diyos, sa yung salita na amin na pag-aralan, no? Na sa aming pagsunod, O Diyos, ang nais mo, O Lord, yung pagsunod ng buong puso, buong kalooban, buong pagmamahal. Because in following you, Lord, sa pagsunod sa iyo, O Diyos, nandun ang katagumpayan, nandun ang kapayapaan ng puso, nandun ang kaligayahan sa aming mga buhay. At alam po namin, O Diyos, sa aming pagsunod, nandoon, kasama noon ang pagpuprovide mo. We will not give because what we have all comes from you. Lahat naman po na meron kami ay sa iyo nagmula. But what you require, what you will need, ikaw lamang, O Diyos, ang mapapurihan sa bagay na meron kami na nais mo sa aming mga buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Everybody say